Kaya talagang nga mabigbigda dahil dyan nga panagayat niya ako Diyos sa kanya. Dahil ito may isang na reason no apay nga kayata nga itatag ti anak da, ididikat ti anak da, gapu iti panagyaman da kanya ako Diyos. And that is the second principle of dedication. Not just only a declaration of faith, but it is also a declaration of gratitude. So the more nga idedikar mo ti panagyaman mo, i-dedicate mo ti anak mo, you are declaring na di panagyaman mo kini ako Diyos. And the third principle that we can learn from this verse, it says in there, kaya ngayon, inihahandog ko siya sa Panginoon. Habang siya'y nabubuhay, siya'y magiging sa Panginoon. The child will be garnished. This is one of the hardest thing that sometimes napo-confuse ang tao when the term dedication. The dedication actually came from the original language na Hebrew na ibig sabihin hilil. That is a Hebrew word. Na yung dedication na hilil, ibig sabihin isubli, ibabalik. So, the right term with that is supposed to be, dahil ipinagkaloob ng Panginoon ang aking hilin, ngayon ay aking ibabalik. Or aking ihahandog, meaning aking ibabalik ang aking anak sa Panginoon. That's why when you are dedicating your child to God, ibinabalik, you are making a commitment. It is a declaration of commitment nga kung ayan, Lord, gaputa in paaywan mo, in regalong da ito'y anak mi, in paaywan mo da ito'y anak mo kanyami. Ngayon, isubli ka anak mi, king ka. And this is the reason why that the term hilil or the dedication, ang kalakip niyan is responsibility to raise the child na nadaan tibutay kin makay-ayo iti Diyos. And the moment nga ihandog mo ang anak mo, you are raising your child na makay-ayo kin ang Diyos. And this is the meaning of a child dedication. It is a declaration of faith. It is a declaration of gratitude. It is a declaration Commitment. of commitment. Itilay ito ng gawin. May I ask the parents to please stand up? If you may. Yes.